Parang first time yata. Parang di pa ako nakapagturo ng Chapel R. Meron na ba? Okay. Okay, good morning po ulit sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating mensahe sa umaga pong ito. At ating pong kunin ang ating mga Biblia. Let us get our Bible and open it to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. At babasahin po natin ang verse number 12 and verse number 13. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Yun. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Shall we all stand bilang paggalang sa salita ng Diyos? Sabay-sabay na po nating basahin ang Ephesians chapter 4, verses 11 hanggang 12. Kung nakita na po, begin. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Praise God. Upon the reading of His holy words, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama namin sa langit, Diyos na mapanginoon sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyo pong guidance, sa inyo pong pagprotekta sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kailanman po ay hindi ka po nagkulang sa amin, O Panginoon. Tawad po, Panginoon Diyos, sa bawat pagkakasala namin nagawa sa inyo, sa mga naisip po namin na salita, sa mga sinasadya o hindi sinasadya, Panginoon, na kasalanan, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Nawa po, Diyos, maging marapat po kami sa aming paglapit sa inyo sa oras pong ito. Nataas po namin sa inyo ang mensahe po ninyo sa umaga pong ito. Ikaw po, Diyos, ang mataas. Ikaw po maparangalang Panginoon. May tindahan po at maunawaan ang bawat makikinig ang inyo pong mga salita dakilang Ama. Ikaw po, Diyos, ang manguna sa amin. Ingatan niyo po at protektahan ang lugar na ito. Maging ang lugar po doon po sa Sharjah, Panginoon. Purihin ka po, Diyos, sa oras pong ito. Ito po ang dalangin sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung maaaring na magsiupo. Ang topic po natin sa umaga pong ito ay hindi ko iniba. Kagabi po ay nag-message sa akin si Teacher TJ nyo. Supposed to be, ang tagapagturo sa umaga pong ito ay si Brother Dado. Wala po uli siya dahil siguro sa trabaho. Kaya tayo pong naatasan sa umagang ito para po sa ating paglalahad o pag-preach na salita ng Diyos. Ang ating nga pong tatalakayin ay ito po ay may konekta doon sa, kasi dito sa Ras Al Khaimah, meron kaming sinusundan na mga schedule kung ano yung mga ipipreach. Ito pong ipipreach po natin sa magang ito, supposed to be sa next Friday pa. Kung sino man umaasan sa next Friday, yung para sa kanyang yung dapat ngayon, yung dapat ang ituro niya. Okay? So ang ating preaching for today ay patungkol po sa five-folds ministry. Five-folds ministry. Ito po yung nabasa natin kanina, mamaya babasahin uli natin. At bilang introduction, nakikita ba dyan? Coach, nandiyan ba yung ano nyo? Baka kasi hindi nyo nakikita eh. May presentation ngayon dyan? Sige. Okay. So meaning, ako na lang bahala. Ganun na. Okay. Ang ating pong title, our topic for the day, our title is The Bible Teacher. Our title sa topic po natin sa umaga pong ito, The Bible Teacher. Bilang introduction, may tanong ako sa bawat students natin.
Hindi ko natatanungin si Abdiel kasi alam ko na sagot nito. Ang tanong ko ay ito, what do you want to be when you grown up? Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Yan ang karaniwang tanong sa mga bata eh. Tanong natin si Elijah. Elijah, kung ikaw ay darating na sa punto na ikaw ay magka-college na, ano ang gusto mong maging pag ikaw ay nag-college? Ano mo mag-shift profession? Architecture po. Architecture is a course. Yung tao, architect. So, gusto mong maging architect. Bakit? Bakit? Ayun, gandang sagot yon. Wala pa ba sagot? Bakit? Ito po. Bakit gusto mo maging architect? Wala lang. To be helpful in the ministry. Helpful, I mean like, I make designs for pagkatatayo ng church. And to Sure grow ka ha? business. Yan din sinabi ko nun. Okay, tanong kamukha sinabi ko kanina, si Abdiel, hindi ko natatanungin. Pero sabi niya kasi noon, nung una ko tinanong siya, sabi niya, gusto niya maging professional football player like Messi. Ganun pa din ba, Abdiel? Ganun pa din. Nangingiti si Abdiel. Magtanong tayo ng babae. Si Dayan. Nandiyan ka ba, Dayan? Dayan, ano ang gusto mo na maging profession pag laki mo? Malaki ka na pala. Pag nag-college ka. Hindi, maliit pa ako. Ha? Wait lang po. Before po kasi, ang gusto ko po is, same lang po kay Elijah. Pero po kasi, parang sa nursing na lang din po, sa nurse. Nursing, nurse. okay. Before, gusto mong maging architect. Ngayon, nurse ang gusto mong maging. Okay. Parehas kayo ni ni Yayi. Si Yayi gusto niya maging sa mga medical courses eh. Ewan ko lang kung nabago na ha. Yan. Kasi hindi nandidiri si Yayi eh. Hindi takot sa dugo. Hindi takot sa ibang yung nakikitang laman. Laman ng katawan. Okay, walang gusto sa inyo na maging teacher? Wala no? Wala siguro. Kung magtatanong ako sa iba, meron kayang gusto maging Wala teacher daw dyan? po, nakakapagod daw po. Sino po, teacher? Ako po. Sino? Si Kuya Andre daw po. Pero doctor Andre. po bago mag- Yan, sige. Andre, tanungin kita, bakit gusto mo maging teacher? Because knowledge is endless and you will learn every single time. So if it would help you to teach others also. Tapos pag If- na-teach mo sila, It, mas mag-grow sila. tandaan lang, hindi tayo nagmamadali. So, kaya ko po gusto maging teacher because, of course, knowledge is endless. You will continue to learn. As a teacher, you will continue to learn din. Pero, it will be a privilege to teach others and to see them grow. Kaya gusto ko pa maging teacher. Specifically Okay. sa larangan ng music po. And theology siguro. Okay. Ang naintindihan ko sinabi ni Andre, madagdagan ng knowledge, tapos madagdagan ng knowledge, at saka madagdagan ng knowledge. Wala na ako naintindihan sa mga sinabi niya. Ano yun? Madagdagan ng knowledge, saka ano? Hindi po, makaturo po sa iba at makita silang lumago or mag-grow. Okay. Kung sa anumang gusto nilang profession or whatever. Makatulong sa iba at makitang lumago. Yan. Maganda yung sagot mo. Tingnan natin yung ating pag-aaralan kung tutugma sa gusto mo. Ano?
So ang topic nga po natin sa umaga pong ito ay patungkol po sa fivefold ministry, which is ang included doon, kasama doon ng teacher. Kung babasahin po uli natin yung Ephesians chapter 4, verse number 11, ang sinasabi po dyan, and He gave some, number 1, apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Nakalagay, teachers. Yan, ano bang klaseng teacher ito? Sa ating panahon kasi, maraming teacher actually. Kamukha niyan, yung sa inyong nagsusupervise sa inyo, ang tawag niyo sa kanya, teacher coach. So, ibig sabihin, teacher siya. Dito naman, ang tawag nila kay Tej ay teacher, Sir TJ. Sabihin, teacher. Meron din, sa labas, kung kayo ay galing sa secular, meron ding mga teachers. Tama ba ko? Yan. Siguro, yung nagtuturo din ng piano, ng guitar, ng tinuturo. Ng ibang mga bagay, ang pwede nating tawagin din sa kanila ay teacher. That is secular. Ngayon, itong binabanggit po dito sa Bible po na nabasa po natin, ito pong teacher na sinasabi po dito ay Bible teacher. Okay? Ang tinutukoy po dito ay Bible teacher. Paano natin maalaman? Mamaya, later on, makikita natin na ay Bible teacher talaga ang tinuturo doon, hindi yung secular teacher. And take note, meron din pong false teacher. At meron din teacher na hindi nagtuturo ng mabuti. Hindi nagtuturo ng maayos. Ibig sabihin, ang tinuturo niya masama. Merong ganong teacher. So, pwedeng lahat ay tawagin teacher, pero itong ating pag-aaralan ay ibang klaseng teacher. Okay? So, ang teacher na nabanggit po dito ay kasama doon po sa fivefold ministry. Yan, nabanggit na natin kanina. And then bilang background, sa first century churches, meron na pong tinawag na Bible teacher. Buksan po natin yung Acts chapter 13 verse number 1. Acts 13 verse number 1. Sa unang century church, wala pa tayo dito, meron ng mga tinawag na teachers. At ito ay nabanggit sa Acts chapter 13 verse number 1. Ang sabi po diyan, now there were in the church that was at Antioch. So yung church sa Antioch, certain prophets and teachers. Certain prophets and teachers. So sa church ng Antioch, meron na ang tinatawag na teachers. Ang nakalagay dito, mga pangalan po ng mga teachers ay si Barnabas, Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So, 5 pangalan na nabanggit niyan diyan sa Acts chapter 13 verse 1, sila ay mga teachers. Si Barnabas, si Simeon, which is called Niger, si Lucius of Cyrene, and Manaen, at ang huli, si Apostle Paul or Saul. Okay. Sino pa ba ang mga example sa Bible na tinawag din na mga na-teacher? Sino to? Sa 2 Chronicles chapter 15 verse 3, Old Testament to So meaning Old Testament pa lang, may teacher na. 2 Chronicles chapter 15 verse number 3. 2 Chronicles 15 verse number 3.
Now, for a long season, Israel had been without the true God and without a teaching priest. Without a teaching priest. And without law. Ibig sabihin, meron ng tagapagturo na pare noong panahon, noong unang panahon. I hope lahat po ng mga taga-Sharjah ay nakikinig, no? Noong unang panahon, Old Testament time pa lang, meron ng teacher. Ngayon, sa New Testament time, nabanggit na natin yung 5 sa Antioch Church. Ngayon, sino pa ba ang naging teacher? Basahin natin yung John chapter 3 verse 10. John chapter 3 verse 10. Sino pa ang example na teacher bilang background? 3 verse 10. Sabi diyan, Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Art thou the master of Israel, and knowest not these things? Ibig sabihin, itong si Nicodemus po, naalala niya na si Jesus Christ ay nagtuturo. Kaya tinanong niya, ikaw ba yung nagtuturo? Yun yung sinabi ni Nicodemus. Saan pa? Matthew chapter 4 verse 23. Matthew chapter 4 verse 23. Matthew chapter 4 verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So ayan. Meron akong 4 na example na nang una pang panahon, meron ng tinatawag na teacher. Si Apostle Paul, yung teaching priest, yung 5 na pangalan nandoon po sa Church of Antioch, and Jesus Christ. Sila po ay mga teachers na tinatawag noong una pang panahon. Ngayon, puntahan po natin ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Nag-gets niyo po ba? So noon pa may teachers na. Matagal na panahon, hindi pa tayo nabubuhay sa mundo, may mga teacher na. Ngayon, ang ating outline. Ano ulit pamagat natin? The Bible teacher. Ano ang ating outline? Meron tayong 3 outline. 3 outline. Number 1 sa outline natin, the calling of the Bible teacher. The calling of the Bible teacher. Number 2 sa ating outline na ating pag-aaralan, the gifts and the character of a Bible teacher. The gifts and the character of a Bible teacher. And number 3, sa ating outline, the purpose of having a Bible teacher. The purpose of having a Bible teacher. Ulitin ko ang ating pag-aaralan, ihimayin natin to. Number 1, the calling of the Bible teacher. Number 2, the gift and the character of a Bible teacher. And number 3, the purpose of having a Bible teacher. Okay? Sana naman nasundan nyo. So punta na natin ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. The calling. The calling. So basahin ko ulit. Maganda yung binabasa palagi para naaalala natin. Ephesians chapter 4, verse number 11. The calling. Ephesians chapter 4, verse number 11. Sabi po diyan, ulitin natin, and He gave some, apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors,
and teachers. Ngayon, titignan natin, itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, ano-ano ba yung mga function nila? Ano? Kasi, may tinatawag ang Diyos na apostol, may tinawag ang Diyos na propeta, may tinawag na ang Diyos na isang evangelist, may tinawag siyang mga pastor, at meron din siyang tinawag na Bible teachers. Ano ba ang function? Bakit merong ganito? Mamaya makikita natin, bakit ba nagbigay ang Panginoon Diyos ng ganyan? Ng apostol, propeta, evangelist, pastors, teachers. So tingnan natin, isa-isayin natin. Yung office muna ng apostol, ito po ay naituro na, I believe, ni Pastor Ezra last time. The pastors, apostles or disciples. Ano ba ang function nila? Bakit merong ganon? Ang apostol po ay isang direct call from Jesus Christ. Yan po mga apostol. Tinawag sila direkta ni Jesus Christ and personal. Kung babasahin po natin ng New Testament kung paano po sila tinawag, meron po dito mga mangingisda, meron po dito tax collector, meron po dito na isang Judas. Tinawag ng Diyos. Personal. Yun yung mga disipulo. Bakit? Bakit niya tinawag? Sila po ang first-hand witnesses. First-hand witnesses. Yung kauna-unahang naging witness sa buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sila yung mga unang witness through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Sila yung mga nagsilbing mga witnesses natin. Kaya, sa pangangaral ng mga pastor, ng mga preachers, naniniwala tayo sa mga nakita nila. Sila yung mga nakakita At yun yung ating sinusundan ngayon. At yun yung ating pinapaniwalaan ngayon. Kung paano nabuhay si Jesus Christ, kung paano po siya namatay, at kung paano po siya nabuhay na maguli. At yung mga nakita nila ay inilahad dito sa Biblia. So sila po yung mga apostol. Ngayon, sino naman yung mga prophets? Ano ba ginawa nila? Bakit may propeta? The prophets are God's mouthpiece. Pag sinabing God's mouthpiece, sila po yung mga taga-mediator. Sila yung tagapagsabi. Sila yung kung ano sabihin ng Diyos, sasabihin nila doon sa kinauukulan. Ang role po nila sa Christian faith is to establish communication with God. His messages, His purposes, and will to the people. Ito naman, makikita nyo ang mga prophets na to sa Old Testament time. Sa mga Tagarak, Sarak, Rasal Kaima. Ito, nasusundan nila to kasi napag-aaralan namin dito to. Tungkol sa prophets. Talagang nung unang panahon, Old Testament time, may sasabihin ng Diyos, nasasabihin ng Diyos dun sa tao na yon, sa propeta na yon, para ilahad naman sa gusto niyang kausap. Yun yung prophets. Ngayon, evangelist. Sino naman yung mga evangelist? An evangelist is a person with a special gift and calling from the Holy Spirit to share the gospel, who don't know Jesus Christ. At sila din po, yung mga nagtuturo din sa iba upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang isang evangelist po ay hindi po ito pastor. Ang isang evangelist, ang kanyang ginagawa ay mag-evangelize. Wala siyang hinahawakan na members. Although,
Sa Pilipinas, meron pong ganyan. Evangelist kung tawagin, pero namumuno siya ng church. Pero evangelist, mainly, ang ginagawa niya is to evangelize the gospel. Noon po, noon sa Pilipinas, merong tinatawag na yan, napagkwentuhan namin ni Pastor Ezra to, yung Chok Tok. Hindi ko alam kung na-encounter niyo yun. Sa Chok Tok, yun ang tinatawag na isang evangelist. Nag-evangelize siya sa pamamagitan ng chok. Meron naman, sa Laguna o Batangas yata yun, ang ginagamit naman niya to evangelize is yung trumpo or yoyo. Yung dalawa na yun. Yung malaking yoyo pa yun eh. Alam ko yun eh. Ganun way ng kanyang evangelism. That is an evangelist. Ngayon, ano naman yung pastor na tinatawag? Ano ba yung office of the pastor? Ang pastor ay isa pong ito po yung mga shepherd. The spiritual shepherding, overseeing, and teaching the church, and teaching a church congregation. So, sila yung namumuno ngayon. Ito yung mga may nahawakan na churches. Yun yung mga pastor. At ang uli, ano ba ang office ng Bible teacher? Yan. Ang Bible teacher ay merong spiritual gift. Ang role po nila sa church ay mag-instruct, mag-explain, and kailangan may apply nila yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ito rin po, ang isa po sa tawag sa kanila, equipping the believers. Nagtuturo, inuhulma, inuhubog ang isang believer. Iyon yung Bible teacher. Ngayon, sino ba ang tumawag doon sa Bible teacher? Ito, mga lahat ito, nabanggit ko 5, pero ang focus natin is Bible teacher. Ngayon, sino ba ang tumawag sa mga Bible teachers? 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verses 28 hanggang 29. 1 Corinthians chapter 12, verses 28 hanggang 29. Ito po ang sinasabi diyan. And God hath set some in the church. First, apostles. Secondarily, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities, and tongues. Are all prophets? Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Yun po ang tanong. O sino po ang tumawag sa mga teacher? God. Ang tumatawag pala sa Bible teacher ay ang Diyos. Ako po, dati kami po ay laking Sunday school. Kamukha po ng karamihan po sa inyo, mga bata. Sinasama po kami ni Mami Bits sa church. Siyempre, tinuturo po doon ang tungkol sa Bible. So, lumaki kong Sunday school. And then, nung nag-high school na kami, merong ministry and church na hindi ka magtuturo, pero ikaw yung tagadalan ng kaldero. Kasi magpapakain kayo. So, naging ganon din ako. So, naging nag-aaral Sunday school, and then, sumasama na, nakatulong na Sunday school teacher, escort ang tawag, and then eventually, nung habang lumalago ka spiritually, ikaw na ay nagiging ng Sunday school teacher. Ako po ay naging Sunday school teacher, pero hindi sa bata. Yun lang.
na-assign ako sa, kundi young people, sa adult. Sunday school teacher. Pero ang tumatawag po sa mga teacher, Bible teachers, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan. So, sana po nasusundan po ninyo. Ngayon, number 2. Sa number 2 natin, the gifts and the character. Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Take note, he on teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Notice, sa binasa natin, tignan po ninyo, meron diyang, sinabi po diyan, ang teaching ay isang spiritual gifts. Ang teaching ay isang spiritual gift. So sa makatuwid, hindi lahat ay pwedeng magturo. Hindi lahat tinatawag na tagapagturo. Hindi lahat. Hindi lahat tagapagturo ng Bible. Kung mapapasin din nyo, sa binasa natin, Romans 12, 6-8, may iba-ibang ministry na nakalagay dyan. Ano-ano yung mga ministry nakalagay dyan? Sa prophesy, mag-prophesy siya. Sa teaching, mag-teach siya. Sa nag-exhort o nag-encourage o nagpapaliwanag o nag-preach, magpaliwanag siya. Iba-iba. Iba-iba tong gifts na ito. And ang ating pinag-aaralan is patungkol nga sa teaching. So, ang pagtuturo ay isang spiritual gift at ito po ay according to the grace of God. Ngayon, ano ba yung dapat na maging karakter ng isang Bible teacher? What should be the character of a Bible teacher? Matthew chapter 13, verse 52. Matthew chapter 13, verse 52. Ang sabi po niyan, Matthew chapter 13, verse 52, Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed into the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. Things new and old. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay tagapagturo, isang Bible teacher, dapat familiar tayo sa salita ng Diyos. Things that are old and things that are new. Mahirap po magturo kung hindi mo alam ang iyong ituturo. Isang Bible teacher, dapat pala familiar sa Word of God. Ano pa ang dapat maging karakter ng isang Bible teacher? James chapter 3, verse 1. James chapter 3, verse number 1. James 3, verse 1, My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Ibig sabihin po pala, sa isang Bible teacher, meron pong judgment. Kung nagtuturo ka ng mali o nagtuturo ka ng tama.
i-judge ka din ng Panginoon. Pag nagtuturo ka ng mali at walang integridad, may judgment sa iyo ang Panginoon. Kung nagtuturo ka ng tama, na merong integridad, may judgment sa iyo ang Panginoon. So we should teach the truth and with integrity. Mahirap po yung yung magtuturo ka na, yun nga, sabi ko kanina, dapat may alam ka sa Bible. Huwag yung may alam ka lang sa sarili mo. Dapat may alam ka rin sa Biblia. May marami pong ganun yung nagtuturo, yung naalam, alam lang niya, na-experience lang niya, pero yung hindi galing sa Bible. And then Mark chapter 6 verse 34, we should teach with compassion. Mark chapter 6 verse 34. We should teach with compassion. And sabi po diyan, dami natin verse, no? And Jesus, when he came out, saw much people and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. Ito po ay example nito. Magandang example nito, yung sa Dubai Brethren. And then, example na yun, message. Na-announce na to ni Pastor Ben. Yung kila Brother Marco, Dubai Brethren, wala silang shepherd. Kailangan nila ng isang shepherd. They are all sheep without shepherd. Magandang example to. Jesus Christ, nakita niya, may mga alang tagapagturo dito sa binasa natin. Naawa siya, nahabag siya, kaya tinuruan niya. Ito naman, sa Dubai Brethren, walang shepherd. Kawawa naman sila. Wala silang wala silang identity. Ngayon, meron na. Magitan ng biyaya ng ating Panginoon. And also, a good character, ang sinabi sa Acts chapter 13, verse 1 to 3, maintain a close walk with God. Hindi ko nababasahin. Acts chapter 13, verse 1 hanggang 3 yun. Maintain a close walk with God. Dapat lagi natin kasama si Jesus Christ o ang Diyos sa tuwing tayo ay magtuturo. So, ayan. Sana itong si Andre, tama ba si Andre ba kanina? Gusto niya maging teacher. Ituro lang niya yung tama. Magturo siya ng tama. At hindi yung sariling karunungan, kundi karunungan galing sa Diyos. Ngayon, number 3, ano ba ang purpose ngayon? Ano ba ang purpose? Bakit merong teacher? O Bible teacher? Ano ba purpose? Puntahan ulit natin yung Ephesians chapter 4, verse 12. Actually, hindi lang to sa teacher. Kasama na rito sa purpose na to, yung mga nabanggit doon, apostle, pastor. Ano ba yung purpose? Ephesians chapter 4, verse 12. Ang purpose dito nakalagay, Ephesians chapter 4, verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya pala, ibinigay ng Diyos ang apostol, ang propeta, ang evangelist, ang pastor, at ang Bible teachers ay para perfecting of the saints, ay para for the work of the ministry, ay para for the edifying of the body of Christ. So yung tatlo na yon. Ano meaning ngayon ng tatlo na to? Perfecting of the saints. Ano ba meaning nun? Bakit ibinigay itong mga ministry na to? Pag sinabing perfecting the saints, ibig sabihin ito po ay pag-equip, pagpapalakas, o pagpa-furnish.
pag-equip, pagpapalakas o pagpa-furnish. Ito po ay katulad ng isang craftsman. Alam niyo po ba yung craftsman? Craftsman. Kukuha siya ng isang materyales. Halimbawa, kahoy. Halimbawa, kahoy, Abdiel. Yung kahoy na to, ang gagawin ng craftsman, gagawin niyang isang tool na mapapakinabangan niya. Halimbawa, yung kahoy, mula kahoy, ginawa niyang martilyo. Halimbawa, ganun. So, makikinabang siya. Ganun yung craftsman. At ganun din po itong ating sinasabi rito. Kailangan mapalago natin yung mga believers. Kailangan mag-function sila sa mga roles nila. Perfecting of the saints. That's why, meron po tayong leadership training. Ano yung leadership training? Iba, nagkaroon tayo dito ng song leading training. That is equipping. Leadership training. Di ba nagkaroon din tayo yung ushering? That is equipping. Nagkaroon din tayo ng training para sa pagtuturo ng bata. That is equipping. So tinuturo natin sa kanila para sila ay tumibay, lumago, at sila ay magamit ng Diyos. Ano pa? Ang sabi diyan, work of the ministry. So, taken na yon. Andun na sinabi, service to God and serving others. Ang isang Bible teaching po ay isang ministry. Natanong ko si Kiana dito noong isang gabi, meron ba akong nagtuturo ng bata? Kasi hindi ko napapansin. Dapat, yung mga nakalista, naka-assign, kahit dyan sa Sharjah, kung meron man kayo dyan, kung kayo po ay naka-assign sa anumang programa sa church, that is ministry. Hindi kayo inassign dyan para sa wala lang. Naka-assign po tayo dyan because this is ministry. Ako po ay nalulungkot lang din kasi makasama natin dito na dapat nakatayo dito ay parang nababaliwala yung pong ministry na dapat ay kanilang ginagawa. Kasi ministry din po ang preaching. So, pag na-assign, dapat gampanan. Hanggat maaari, dapat magampanan because this is ministry, work of ministry. And edifying the body of Christ. Ang purpose ay to edify the body of Christ. Ano ba yung edify? Makapag-encourage, sa isang church, mapalago, at magkaroon po tayo ng unity. Yun po ang purpose. So, ang purpose pala, kaya ibinigay po ang apostol, prophets, evangelists, pastors, teachers, ay para sa ministry, ay para sa ikalalago o unification of the body of Christ at para sa perfecting of the saints. Kaya pala may mga ganito. Ngayon, sa ating conclusion, kung tayo po ay nakinig, kapag ba tinawag ba tayo ng Diyos na maging Bible teacher, ready ba tayo? Are we ready to step up? Are we ready to heed the call? Baka mamaya, itong may sinabing gustong mag-nurse, gustong maging architect, ang gusto pala sa iyo ng Diyos ay maging isang pastor o isang nagtuturo ng mga bata, ikaw ba ay tutugon sa tawag ng Diyos? Remember, this is a gift made from heaven. Will we accept it or deny it? Yung mga special gifts na galing sa Diyos,
Tatanggapin ba natin yung regalo na ito o hindi natin tatanggapin ito? Ang isang regalo po, tinatanggap. Pero kung ayaw natin ng regalo, hindi natin tatanggapin. Pero ito po ay regalo galing sa Diyos. Spiritual gift. Tatanggapin ba natin to, gagamitin, o itatago na lang? God's purpose is always on target. It is unreplaceable. It is undeniable. Itong nabanggit natin, di ba sabi ko, ang purpose nga niyan, perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, lahat ito may purpose. Kung bakit binigay itong apostol, prophets, evangelists, pastors, teachers. Pwede nating ma-serve ang purpose ng Diyos kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka evangelist, kahit hindi ka teacher. Kahit member tayo ng church. Magagamit mo ang purpose ng Diyos. Ano yung purpose na yon? Na lumago ka din, na magamit ka din ng Diyos. Yun yung purpose ng Diyos eh. Kamukha sinabi ko kanina, hindi naman lahat tinatawag na maging teacher. Hindi naman lahat tinatawag na maging pastor. Ano ba naman, kahit nakaupo ka dyan, magkayos tayo ng upuan, naglilinis tayo dito sa church, that is, nag-unite ka sa body ng Diyos. Kasama ka sa gawain ng Panginoon. Tapos, even if we cannot trace these gifts for the meantime, at least, we can all follow God's purpose in our lives. Masusundan natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Kahit wala tayo dito sa 5 to. Paulit-ulit ko sinasabi, kahit hindi tayo apostol, kahit hindi tayo pastor, kahit hindi tayo evangelist, kahit hindi tayo teacher, kahit simple member lang tayo, nagagamit pa rin dapat tayo ng Panginoon to serve the purpose of God. That is God's purpose. So tayo, yung mga Bible school, yung mga BBCA students, although students pa lang kayo, tingnan nyo, may purpose ang Diyos sa inyo. Hindi lang kayo nandyan para turuan. Nandyan din kayo para magturo din sa iba. Magtulungan din kayo. Magpalakasan din kayo. Hindi yung nag-aaway-aaway kayo. Tulungan nyo yung kapwa nyo estudyante. That is unity. That is strengthening. That is encouraging. Amen? So, I hope meron tayong natutunan sa umagang ito at tulungan natin ang ating mga teachers, Bible teachers, BBCA teachers, Sunday school teachers, because this is the ministry of God. Magtulungan po ang bawat isa sa ministeryong ito na binigay ng Panginoon. So tayo po ay mananalangin. Meron po bang urgent special request? Prayer request? Do we have any prayer request diyan sa Sharjah? Meron ba? Wala. Okay. NC preparations. Sige. Sige po, dito. Yun, yung paan ni Pastor Ezra. Sige po, tayo po ay pumikit, tayo po yumuko. Di ko na kayo patagawin kasi di naman tayo si Pastor. Hindi ka katagamot, Pastor, mamaya. Hindi gamot ako para dyan. Tayo po ay pumikit, tayo po ay yumuko, at tayo po ay manalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na mapangalan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe po ninyo sa umaga pong ito. Tunay po na ikaw po'y tumatawag ng mga pastor, apostol, evangelist. Tumatawag ka po, Panginoon, ng mga Bible teachers, Panginoon. Kung kami po ay minakalaan na gifts
nanggaling po sa inyo. Kung kayo po ay merong gustong tawagin, kahit mga bata pa lamang po ang mga kasama po namin dito, nawa po Diyos ay maging kagamit-gamit sapagkat ito po ay ministry po ninyo. May purpose ka po sa lahat ng ito. Hindi po ito para tawagin nyo lamang, kundi meron ka pong gustong ibigay, Panginoon. Meron ka pong purpose na maging kagamit-gamit po kami sa mga gawain po ninyo. Nawa po Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita po namin ang mga gifts po namin po, Panginoon. Nataas ko rin po sa inyo, Diyos, yung pong mga preparations po para po sa NSC. Ito po gaganapin sa Pilipinas, Panginoon. Ang ilan po sa mga estudyante po ng BBC Sharjah and RAC, Panginoon, ay uuwi sa aming bansa. Dalangin ko po, Panginoon, provide niyo po ang mga pangailangan sa ticketing, pangailangan, Panginoon Diyos, sa mga budgeting para po sa kanila pong gagawing activity na ito, Panginoon. Mga uuwi din po ng mga parents and teachers. Dalangin ko po, Panginoon, provide niyo po ang kanilang po mga pangailangan na kailangan, Ama. At nawa po, Diyos, maserve po ang purpose na hindi lang po ito isang competition, kundi ito rin po ay bilang pagpapahalaga sa mga gawain din po ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang mag-iingat sa bawat mga kapatid po namin ito, Panginoon. Nataas ko rin po, Panginoon, sa inyo, si Pastor Ezra, Panginoon. Ganyan po ay masakit po yung paa po niya dahil po sa hindi po namin alam kung ito po ay isang gout po, Panginoon. Dalangin po, Diyos, pagalingin niyo po ito. Gamitin niyo po, Panginoon, ng mga gamot na kanya pong ititake upang mapabilis po ang lunas po nito at magkaroon po siya ng kaginawaan. At yung din pong prayer request po niya, Panginoon, patungkol po sa kanya pong company, sa kanya pong amo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na pangusap niyo po, Panginoon, sa kanya pong employer na kailangan, Ama. Mabago po siya, Panginoon. Kung paano niyo po binago, Panginoon, ng mga mababagsik na mga rulers, Panginoon, na mga tao. Hindi po rin po ang mga katauhan po nila, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ipuin niyo po ang puso po, Panginoon, ng kanyang pong employer. Kung di man po siya magbago, Panginoon, ay ibigay niyo po ang judgment sa kanya, Panginoon. Na sa ganun, Panginoon, ay magkaroon din po ng hustisya din naman ang mga ginagawa ng aming Pastor, Panginoon, ni Pastor Ezra, Panginoon, sa kanya pong kumpanya. Tulungan niyo po siyang patuloy, Panginoon, palakasin, patagin sa pananampalataya, dakalan Diyos. Ang bawat po sa amin, pakaingatan niyo din po, Panginoon, sa mga nalabi po namin mga oras pa sa mga pong ito, sa mga gawain po ninyo, pakaingatan niyo po kami, Panginoon, bigyan po ng katalinuhan, ang bawat estudyante, Panginoon, at magkaisa po sila, Panginoon, sa mga gawain po nila, dakalan Ama. Puring ka po, Diyos, sa mga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong presensya. Ito pong dalangin, O Diyos, sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen.